Mga idol, mayroon tayong tutugunan. May naamoy siguro sila patungkol sa pagkakulong ni Bong Revilla. Totoo kaya ito mga idol? No, binabayaran daw si Bong Revilla no, na ipakulong at makulong. Binabayaran daw ng mga, kayo na lang bahala mga idol ha. Mayroon na po nagpaabot sa atin. Totoo ba kaya ito? 1 billion daw ang binayad kay Bong Revilla para lang makulong. Para lang mayroon po daw maipakita si BBM. Nako po, na may napakulong siya ng mga sus, hindi ako makapaniwala nito. Pero itatanong natin kay kaibigan, baka mayroon pong nakita si kaibigan. Kung ano man pong ipapaabot, respetuhin natin. Kaibigan, yun po, marami po ang nakaamoy siguro ba. May nakita ka pa patungkol kay Bong Revilla? Kasi nakulong po eh. Ano po nakikita nyo dito? Tingnan nyo kaibigan, mga idol, sabi natin kaibigan, hindi po dapat si Bong Revilla po ang nandyan. Alam po ninyo ang sino po ang pinakamalaking korupsyon na dapat ikulong dyan. Alam po ninyo talagang may nakita si kaibigan. Totoo ba kaibigan, binabayaran to? Na, ito po ang hindi maganda mga idol. Sabi natin kaibigan, ito ano lang yan eh, kunwari, no? Talagang sabotahin na yan mga idol, sabi natin kaibigan. Talagang may makukuha talaga sa Bong Revilla dyan. Binabayaran talaga siya para makulong, no? Isinasakripisyo nila ang kanilang reputasyon, kanilang pamilya, basta kumita. At ito po ay nakulong para mayroon po maipakita sa BBM siguro na mayroon siyang, alam na po ninyo yung mga idol, may pagmamalaki niya na mayroon siyang naipakulong na tulad niyan ng mga korupsyon daw. O sabi natin kaibigan, hindi po yan karapat dapat na ikulong dyan. Mayroon pang karapat dapat dyan. Alam po ba ninyo kung sino? Si Martin Romualdez. Oh, grabe. Alam po natin napakarami po ang nagpatotoo na kung sino talaga ang mga talagang totoong kawatan. Mga idol, talagang grabe. Sila sakripisyo nila mga idol. Hindi po nila pinahintulutan ko no, na iharap o papuntahin kung saan may kapatid si Bong Revilla na matay daw. Hindi po pinayagan. Grabe po talaga. Alam po niyo mga idol, pag hindi ko na pwedeng dagdagan pa mga idol, baka madali pa tayo dito. Oo, lahat po na nakikita po ninyo na ikakabuti kunuhay sa social media dahil sa pamumuno ng ating administrasyon, huwag tayo agad maniniwala dahil isa po dito sa pakulo daw, sabi ng ating kaibigan. Oh, hindi man po yung karapat dapat silang ikulong. Tulad ni Marcolita, bakit po nyo ikukulong yan? Hindi naman po yung flood control po yung kanyang kinuhang pira. No? Donation man yan. Bakit po nyo ginaganyan? Mayroon po mga ex-marine na nagpatotoo na sino po ang totoong magnanakaw. Hindi po ninyo inaano yung mga taong tinuturo. Pero yung mga walang witness na yun pa ang nagsasabi at umamin na mayroon pong nagbigay sa kanya na 75 million, yun pag tinulong ninyo. Oh, ngayon mga idol, alala po pa rin nyo, sinabi natin kaibigan, ang diablo talaga marunong gumawa ng panlilinlang. Kaya hindi kayo pwede magpadala sa linlang na yung nakikita natin ngayon. Mga idol, talagang hindi na po talaga maganda ito. Oh, lalo na si kaibigan nagbabala, mas lalo pa itong gugulo ang Pilipinas at lalo pang lulubugin ng tubig ang Pilipinas at lalo pang maraming buhay ang mawawala at dahil po sa mga ginagawa ninyo. Salamat ninyo. Guys, sa mga nagtatanong ha, kasi may naamoy siguro itong nag-request sa atin na kung saan si Bong Revilla binabayaran daw ng malaking pera para magpakulong o ikulong para mayroon pong maipakita si BBM sa kanyang pamumuno noon para grabe, hindi pa rin nakawala ito mga idol, no? Hindi pa rin nakawala sa mga ginagawa nilang panlilinlang. Talagang mayroon pa rin nakakaamoy. Sige, salamat kaibigan. Umalis kaibigan mga idol. Grabe, hindi pala karapat dapat si Bong Revilla dyan, no? Sa totoo lang. Grabe, kung totoo man po ito mga idol, na talagang binabayaran para lang makulong siya, para lang makatanggap ng pera at
bisag masira pa ang reputasyon, okay lang pa rin. Para lang mayroon pong papel ang ating presidente na nagawa. Alam ko marami na naman po magagalit dito. Sa bagay, wala tayong magagawa kung yun po ang kanilang gusto. No, mga idol, talagang hanggang dito na lang muna yung pagbibigyan nating impormasyon. Sa lahat po na nagtatanong, maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa amin. Maayong adlaw sa tanan. Mag-amping tatanan mga idol, amping tatanan tungod kay kini ato ang kagubot karon diri sa atong nasod. Magsige pa ni, dagan pa mga matay ani mga idol. Tandaan ninyo, karon 2027, timan inyo na, daghan mga tao mamatay tungod aning politiko. Daghan kaayo mga antay-antay ka sa bawat politiko na ayo may tabo diri, patayan ang may tabo. Kaya wala tay mahimo mga idol. O man gyud ang gusto nilang gipili na ito ay tinatawag na isang taong walang katagbawan, no, sakim sa politiko.